Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan, purihin ang puon ng mga nilalang. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid,
sa chapter 3 po ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mababasa po natin doon ang medyo sunod-sunod na payo ni San Pablo. Sabi niya, dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, magpaumanhinan, magpatawaran, mag-ibigan sa buklod ng pagkakaisa. No? Pag binasa ko ito, sabi ko, ito namang si San Pablo, para naman nagratatat ng sunod-sunod na payo. At hindi yan madali, ha? Magpatawad, magpaumanhinan, magmahalan, maging mabait lagi, magpakumbaba, maging matiisin. Mahirap to, mahirap. Pero may sinabi siya sa dulo na sa palagay ko makakatulong para matupad itong mga payo ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, magpasalamat kayo lagi. Magpasalamat kayo lagi. Always be grateful. Mga kapatid, nakita ko po sa buhay ko at sa buhay ng mga taong ginagabayan ko na ang simula ng kabanalan ay pagpapasalamat. Ang simula ng pagpapakabuti, ang simula ng pagpapakabanal, at ang simula ng pagbabagong buhay ay pagpapasalamat. At ano ba yung pagpapasalamat? Ang pagpapasalamat po ay ang biyayang makakita ng biyaya. Ang pagpapasalamat ay ang handog ng Diyos sa ating mga puso na kakayahang makita na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Na nagbibiyaya siya sa atin, na gumagabay, tumutulong siya sa atin. Na ang Diyos ang umuukit at umuugit ng ating kasaysayan bilang mga individual at bilang isang pamayanan. Yun ang nagpapasalamat. Nakikita ang biyaya ng Diyos. At kung ang tao ay nakakakita ng pagbibiyaya ng Diyos, kaya niyang maging mahabagin. Kahit nauubusan siya, kahit nasasaktan siya, dahil alam niyang may biyaya ang Diyos sa buhay niya, kaya niyang maawa sa kanyang kapwa. Kapag ang tao ay nagpapasalamat, maganda rin ang kanyang kalooban. Hindi siya madaling tamaan ng stress. Hindi siya madaling tamaan ng trauma. Kasi kita niya na kahit anong kalamidad pa o sakuna, o sakit, o pagdurusa ang tumama sa kanya, alam niyang may Diyos sa kanyang buhay. At kapag ang tao ay nagpapasalamat, siya ay mapagpakumbaba. Hindi siya mayabang. Dahil alam niya na lahat ng natagumpayan niya, lahat ng natamo niya, ay hindi naman niya sariling likha, kundi pawang biyaya na natanggap niya. Kapag ang Diyos ang nagbigay, walang puwang ang yabang sa puso. Kaya't kung nagpapasalamat, nakakapagpakumbaba. Kung nagpapasalamat, nakakapagpatawad. Madalas, may lumalapit sa akin, sinasabi, Father, hirap po akong patawarin yung nagkasala sa akin. Sabi ko, mahirap nga yan, masakit eh. Pero siguro makakatulong kung
isipin mo rin sa sarili mo, anong mapagpapasalamat mo tungkol sa taong iyon? Baka makatulong na makapagpatawad. Kaya magpasalamat, lalo na kung mahirap magpasalamat. At sa pagpapasalamat, mas matutulungan tayong magpakabuti, magpakabanal, at mas mapalapit sa Diyos. Magpasalamat lagi, sabi ni San Pablo. Nung minsan, stress na ako sa buhay. Sa dami ng trabaho na kailangan kong tapusin. At may mga ilang tao na nakasakit sa akin. Nagsabay-sabay. Nangumpisal ako sa Quiapo. At inamin ko yung mga maling nagawa ko. Dulot na rin ng stress. At sabi lang sa akin ng pari, pagkatapos kong ilitanya lahat ng aking pagkakasala at problema, sabi lang niya sa akin, ay, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tas, tumahimik siya ng kaunti. Nung bumalik siya sa pagsasalita, sabi niya, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ako na paring nangungumpisal, iniisip ko, etong paring to, wala na ba siya ibang papayo? Sabi lang niya, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nung, inaantay ko yung payo niya, inulit ko na rin sinasabi niya. Opo, Father, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tapos, inulit-ulit niya pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ko, yun na po ba yun, Father? Sabi niya, hindi pa ba yun sapat? Baka nga, dun ka nagkukulang. At natamayamay ako. Oo nga, no? Lahat ng kasalanang nabanggit ko ay dahil nakalimutan kong magpasalamat sa Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat po sa pagmamahal, pagbibiyaya niyo sa amin. Salamat po sa mga pagkakataong nararamdaman namin ang iyong tulong, paggabay, at pag-aagapay sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na laging magpasalamat sa iyo. Amen.